Tuloy natin. Taurus. Ang hinihintay. This is a Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus. Collective reading for the month of November. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Taurus? Let's see kung anong collective energy ng mga Taurus. Collective energy ng mga Taurus. Anong meron sa ating mga Taurus? This is a Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus. Collective bonus reading for the month of November. Collective energy ng mga Taurus. Collective energy ng mga Taurus, please. Let's see. Kung anong meron? Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of November. Taurus. Ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account? Hindi po ako yun. Taurus. Napapagod, kailangang magpahinga, kailangang magbakasyon, nawawala ng motivation. Bakit? Maraming ino-overthink. Okay. There's a feminine in this connection na napapagod na magbigay ng effort, pagmamahal sa connection na to. This feminine is trying to heal from disappointments na sabi niya paulit-ulit na lang. The feminine feels unloved, unrequited yung mga pagmamahal na binibigay niya because marami siyang trust issues with the masculine. On the other hand, yung masculine kasi hindi siya sigurado din sa feminine na parang, 'di ba, number one dapat yung lalaki muna yung sigurado na gusto niya to, na ready na siyang magsettle, but it feels like open pa sa options ang masculine. Okay? Gusto makipag-usap ng masculine kung ano talaga yung level of readiness niya and what he brings to the table, but it feels like hindi makuha ng masculine yung tamang words or tempo kung kailan niya kayang makipag-usap. Nagkaroon ng new beginning, new cycle na mag-focus na lang sa kabuhayan, kapirahan, maraming options, maraming opportunities pagdating sa trabaho. Sabi ng feminine, sige, kung hindi naman ready si masculine, move forward na lang siya. Pero may glimmer of hope sa puso ng feminine na baka naman magbago pa ang readiness, level of readiness ng masculine. Okay? For some of you, may mga nai-involve kasi dito na iba pang energies na nagdadala ng confusion, options. Okay? It feels like, pag nakikita ko yung ganitong energy, may someone from the past, ang masculine, na hindi pa niya totally na-let go. And because of the confusion ng masculine na parang past and may ine-entertain siya right now, or not, hindi pa totally past, na parang hindi pa totally closed yung, walang closure. Okay? Hindi pa totally tapos ang connection, and then nag-enter sa bagong connection ang masculine. May overlap. Okay? So, because hindi pa makadecide yung masculine, nagkakaroon ng little white lies na kumaga, wait lang, hindi ready, ganito, ganyan. But ang totoo, may confusion ng masculine. Ano ba talaga yung gusto niya? Sino ba talaga yung gusto niya? And what he's ready for. Okay? Hindi niya alam kung kanino siya magbibuild. For now, chill lang. Dahil sabi ng masculine, he's trying to buy his time. At nandiyan naman si feminine, hindi naman umaalis. Ngayon, kung magagalit na naman, gagawan na lang niya ng paraan. Okay? At ganon. For mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. Okay? For harmony and to heal your heart chakra, the pink crystal, Madagascar, rose quartz. For protection and anti-negative energy, to protect yourself from negative energies, Madagascar black tourmaline, the protection crystal. Lahat ng crystals natin authentic, cleansed and blessed by the enlightened guide. So, there's an energy of pagbabalik or piniling magstay sa connection na to kahit very unstable, very uncertain, hindi alam kung magkakasundo. And kahit medyo magulo, hindi medyo magulo to no? Kasi may options, may halo-halong energy. You chose to stay in this connection. Na parang for now, sige, tanggap mo and you're hoping na anytime soon, magkaroon ng better energy yung relationship. Okay? But nagdadala to sa'yo ng sleepless nights and overthinking. May prayer and manifestation dito, okay? Dahil dalawa yung feminine energy na nakita ko.
May prayers and manifestations here na sana is makapili na or makapag-decide na si masculine. But feminine, I just wanna remind you na parang deserve mo ba talaga to be in the option card, na parang deserve mo ba na paghintayin at nandun ka sa pinagpipilian. What if hindi ikaw yung piliin? Okay? Right now, sabi ng ating mga Taurus, nakakalungkot, nakaka-disappoint, but sige, you're praying na sana nga mabago ang sitwasyon, pero natitrigger yung emotions mo because alam mo naman, especially sa side ng feminine, na hindi mo to deserve. You might be dealing with a Scorpio, Leo, Aries. Okay. Your person, especially sa side ng masculine, hindi niya alam kung anong next move, kung kanino mag-stay, kung sino ang tatapusin, na connection. Sabi niya kahit anong piliin niya conflict. Of course, mula nung pinasok ng masculine, ang overlap na relationship na to, conflict na naman talaga. So, wala namang nakakasurpresa. May doubts here kung magkakaroon pa ba ng victory ang sitwasyon. I feel lahat kayo nag-aabang na ano ba talaga yung maaaring mangyari. But there is a feminine here na parang halimbawa na hanggang Christmas season hindi nakapag-decide or magulo pa rin. There's a feminine here na very upfront at magsasalita kung ano yung nararamdaman niya about this relationship. Until the end of the first quarter, until the end of March, hindi magiging madali para sa inyo ang connection na to. But doon sa nasa committed connection, like official girlfriend, boyfriend, live-in, kasal, lalo na kung kasal, I feel kahit mahirap ang pagsasama na to, ang kasunduan sa pag-ibig, pipiliin nyo pa rin magstay. May parating na magandang blessing. Okay. Pagdating sa kabuhayan, kapirahan, may parating until the end of the first quarter. Pero pagdating sa relasyon, hindi ko pa rin nakikita ang readiness ng masculine. Meron talaga siyang like overlap na parang meron siyang someone tas may in-entertain siyang bago na nagdadala sa kanya ng confusion. Ngayon, alam ng masculine na kahit anong gawing desisyon niya dahil sa pinasok niyang sitwasyon, may masasaktan. But sabihin natin, very selfish energy na sabi ng masculine para sa kanya, gusto niyang maging favorable sa kanya yung outcome. This is very, selfish energy na sabi niya saan ba siya talaga masaya, which is at some point, dapat naman talaga. Because kahit anong desisyon ang gawin niya, piliin niya yung original o yung bago, meron naman talagang masasaktan. But I feel until the end of March, maaaring magkaroon ng movement yung masculine kung ano talaga yung desisyon na gusto niya. Pero ang nakikita ko dito, mas magfo-focus kayo while waiting sa clarity ng relationship. Mas magfo-focus kayo sa Wheel of Fortune, kapirahan, kabuhayan, negosyo. Hindi ko nakikita ang equal give and take sa relationship na to. This is the energy of the other person is giving, loving more than the other. Okay? So find the balance. So, yun yung energy na nakikita ko until the end of March. Maaaring mas magkaroon na ng clarity kung ano talaga ang plano nyo sa relasyon na to. Pero habang naghihintay, habang may confusion, while you're waiting for the dust to settle, uunahin nyo muna ang negosyo, pera, trabaho, ipon. Okay? Maaaring magkaroon ng hindi magandang pag-uusap, but I feel much needed yung pag-uusap na to, na kahit anong mangyari, kailangang pag-usapan para magkaroon na ng conclusion ang relationship na to, kung long term ba or not. Mahirap kasi pag nasa limbo. Last. Ay, nako. So, I feel pag natagalan pa until the end of March ang masculine, there's a feminine here na sabi niya sobra-sobra na yung binigay niya na love. And sabi niya hindi niya to deserve. So ito yung hinihintay ng feminine na clarity. Sabi niya she feels unloved,
At kung hindi naman ibibigay yung love na deserve niya, magpo-pull back na rin siya ng offer of love at magwo-walk away na siya. Okay? And Taurus, I'm praying na makagawa kayo ng tamang decision for you at para sa mga mahal nyo sa buhay. Okay? Because nakalink yan eh. Hindi naman to sa inyo lang, lalo na kung may mga batang involved. And that will be the Taurus reading for the month of November.